Kamusta po mga kababayan? Si Kamalong po dito po sa Tambayan mga kababayan. Samahan niyo po at tayo po magkomentuhan at sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin mga tambay. Ito pong napakabata. Bata pa, buhayan na di umano. At isang damukal na ang issue ng korupsyon. Ito pong bata na ito. Ngayon po ay meron pong umuugong-ugong na kinakausap na daw po niya ang mga kapwa niya congressman para daw po sa pagboto sa impeachment ng Vice President, mga kababayan. At syempre alam po natin na yan po ay hindi naman po magtatagal yan at yan po ipagbobotohan nila. At tatapusin po nila yan. Yang sinasabing kangaroo court na yan. Hindi po ba? At puro fishing expedition. Ito po mga kababayan, si Sandro Marcos, napakabatang naging buhaya di umano. Pakinggan po natin ang balita at panuorin. Komentuhan po natin. Tila naghahanda na rin si House Majority Leader Sandro Marcos sa pagsalang ng impeachment case ni VP Sara sa plenaryo. Ayon po sa aming source, nagtatawag na ng mga kongresista ang presidential son para mag-head count. Ilalabas na rin umano ang proyekto ng mga mambabatas na nakalista bilang For Later Release o FLR. Nakakalat daw ang mga proyektong ito sa mga ahensya tulad ng Department of Agriculture, DepEd at DOH. Posibleng sa May 4 hanggang 11, isa lang sa plenaryo ang magiging report ng House Justice Committee tungkol sa impeachment case ng vice. Mga kababayan, yan po mga kababayan. Alam naman po natin, nung unang impeachment ng Vice President, kauna-unahang bumoto ang anak, ang presidential son. Siya po ang kauna-unahang bumoto sa impeachment ng Vice President. Ito pong si Sandro Marcos na tinatawag din po di umanong Sandra. Sandra din daw po ang tawag dyan. Bakit kaya tinawag na Sandra yan? Sandro pangalan, mga kababayan. Pero tinatawag na Sandra. At tinatawag din daw pong Charis. Bakit tinatawag na Charis? Malayong-malayo ang pangalan sa Sandro. Pero Charis ang tawag. Nakita nyo po? Paano po hindi gagawa ng paraan ito? Itong presidential son. Mismo siya. Nasa Cabral Files. Ubod ng laki ng kanyang mga allocables. Insertion. Bilyon-bilyon. Doon sa kanyang distrito. At napakarami din po niya doon, di umano, na mga proyekto na mga hindi tapos. Pero ang pera, ubos. Di umano. At kasama rin po si Sandro sa nadideliveran ayon mismo sa mga ex-marine. Male-maleta. At siya pa ang nagre-receive doon sa kanilang ancestral house. Hindi po ba sa Ilocos Norte? Gamit ang chopper ni Saldico. Ayon mismo yan sa mga Marines, sa mga ex-soldiers Marine. Meron mga video, merong mga litrato. Pati nga yung Senate President, nakuhanan pa ng video. Pati yung mismong head, chairman ng Blue Ribbon Committee, kasama rin. Mga kababayan, nakita nyo po? Paano mo hindi gagapangin ng mga congressman? Malapit na kayong magbotohan. Dadali na yan sa plenaryo. Ito pong ginagawa ng House Committee in Justice sa pangunguna po ni Luistro na napakarami rin pong issue ng korupsyon. Hindi po ba? Gagapangin yan. Yung unang impeachment nga ng Vice President, napakalaki pong pera ang pumutok diyan. Ano po ang pinag-uusapan ng mga kapwa nila congressman? Hindi bababa sa 150 million. Di umano ang makukuha ng bawat congressman na magtataas ng kamay para sa boto na impeachment sa Vice President. At ngayon, ano po umuugong? Maglalabas na po ng mga proyekto na kapakipakinabang sa mga buhaya. Hindi po ba?
pagka bumoto ka pabor, mga kababayan, mauulingan ka. Ganyan po katindi ang politika sa ating bansa. Bata pa lang, sanay na sa kawalang hiyaan, di umano. Nasa dugo na yata talaga nila. Nasa dugot ugat na nila ang pagiging walang hiya at magnanakaw na politiko, di umano. Nasa dugo at ugat na nananalaytay. Hindi kaya? Ganyan. Kaya po, alam naman po natin, ang mga congressman, lalong-lalo po yung mga sugapa sa pera, silaw sa pera, mga kababayan, marami po dyan, mabibili na ang prinsipyo. Dahil pagpasok pa lang po ng binagoong Pilipinas, wala na po halos ang karamihan, ang majority po ng mga congressman dyan sa House of Representatives ay wala na po mga dangal at prinsipyo dahil po sa pera. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, expected na po natin yan. Gagawin po talaga nila yan. At gagawin po yan ng presidential son. Dahil po sila mismo, kailangan po nilang proteksyonan ng kanilang sarili. Kasi po, pati ang nanay niya ay nasasangkot din sa issue ng korupsyon. Ang tatay niya, ang tiyuhin niya, ang pinsan ng tatay niya, nasasangkot din. At mismo pati siya. Kaya kailangan niya kumuha ng maraming kakampi na buhaya. Hindi po ba? Para mapabagsak ang Duterte, ang Vice President. Kasi po, tanging si Inday Sara lang sa panahon ngayon ang makapagpapakulong at magbibigay po ng katarungan sa taong bayan na maibalik po ang mga ninakaw nila. Lalong-lalo po ang pamilya na sagad sa buto ang kasamaan, di umano. At napakarami po nilang ginawang kawalangian sa atin, di umano. Lalong-lalo po sa paggamit ng batas. Bend the law, break the law. At yung ginawa nila sa dating Pangulong Duterte na hindi man lang binigyan ng hustisya, walang due process. Isang dating Pangulo ni hindi mo malang dinala sa korte. Anong klaseng batas meron ng Pilipinas? Sige nga. Kaya itong mga tao na ito, hindi habang panahon sa inyo ang panahon. Darating din ang kawakasan nyo. Ngayon pa, ipinakita nyo sa taong bayan ang tunay kung ano ang lahi ninyo. Hindi pala kayo para sa bayan. Para lang pala kayo sa pera ng taong bayan. Maraming salamat po mga kabayan. At expected na po natin yan. Kaya nga po napakalalaki ng binabudget nila. Kaya po ubod ng laki ng binabudget na wala pong pinatutunguhan ng pera ng bayan dahil lang po sa politika. Yan naman po talaga ang ginagawa nila. At kitang-kita po natin yan na mag-aapat na taon na puro politika. Puro pagpapabagsak lang sa mga Duterte ang ginawa nilang programa. Hindi po ba? Thank you po. Sana gusto po natin tambayan makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers at sa patuloy po nagsusubscribe, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat at ingat po kayo. Mabuhay po kayo mga kababayan. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng biyaya. Shoutout po kay Eric Hershio ng Canada, Tatay Nick ng Canada, Mila Yi, Annie Jo, si Jem Aris ng United Arab Emirates, si Gay at Chena, Balance Vision TV, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Ruman, Ate Isa ng Cagayan, si Jobelin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, si James and Lucy ng Miami, Florida, at si Andrea and Aldo ng Orlando, Florida. Thank you po sa inyo lahat mga kabayan. Ingat po kayo lalo po sa inyo pong mga paggawa. At God bless po sa inyo lahat. Tiis lang po tayo mga kabayan at dasal po. Bye-bye!